Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa lahat nating masusugid na taga-suporta ng Team EDSI at mga kakaningap na araw-araw nakaantabay sa bawat update. Sana po ay nasa mabuti kayo at puno ng magandang enerhiya ngayong araw. Mga kakalingap, alam kong matagal-tagal na rin nating inaabangan kung ano na nga ba ang bagong ganap sa ating love team, lalo na kay Beyonce. Ang Beyonce ng Kalingap na unti-unti nga ring nagiging aktibo sa pagtulong. At sa totoo lang, nakakagulat ang mga balita. May bago na naman siyang plano, may bago na namang pinag-iisipan, at tila ba may bago na naman siyang direksyon na gustong tahakin. Bakit biglang ganito si Beyonce? Ano ang nagtulak sa kanya? At handa na ba siyang pumasok sa mundo ng charity na kinamulatan nating lahat mula kina Kuya Bal at Kalinga Brab? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Panimula, ang bagong landas ni Beyonce. Ayon sa mga nakakakita sa araw-araw na galaw ni Beyonce, tila ba mas lumalalim at tumatatag ang pagnanais ng tumulong. Hindi na lang basta sumasama-samang parang turista sa charity work. Ngayon, may sarili na siyang mga plano, sarili niyang diskarte, at tila ba unti-unti na siyang humahakbang papunta sa pagiging ganap na charity vlogger. At syempre, suportado siya ng buong-buo ni Papa Eds. All-out support si Papa Eds mula sa paghubog, pag-guide, hanggang sa pag-mentor sa kanya. Pero bago natin pag-usapan ng bago, balikan muna natin ang nakaraan. Balik tanaw. Ang unang pagsabak ni Beyonce. Kung naaalala nyo, hindi ito ang unang pagkakataon na napasama si Beyonce sa charity. Noon pa, sinama na siya ni Papa Ed sa ilang lakad, hindi para sumikat, hindi para magpasikat, kundi para maranasan niya mismo kung ano ang totoong mundo ng pagtulong. Sa mga unang araw pa lang, kita na ang energy ni Beyonce. Masayahin, palakaibigan, walang keme sa paglapit sa mga tao. Marami siyang nabibigay na good vibes. Kaya naman, mabilis siyang nagustuhan ng mga beneficiaries at ng mga viewers. Ngunit syempre, hindi perfect. May mga pagkakataon na kinakailangan siyang pagalitan ni Papa Eds, lalo na sa pagiging late. Ang issue sa pagiging late, pagsubok ba o kahinaan? Sabi ni Papa Eds, hindi pwedeng palaging late si Beyonce, lalo na sa charity work na madalas maaga ang alis, maaga ang lakad, at mas magaan kung hindi pa tirik ang araw. Ang punto ni Papa Eds, kung gusto mong maging seryoso dito, maging disiplinado ka. At tama naman siya. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka may gandang puso, kung hindi ka on time, maraming maapektuhan, lalo na ang mga taong kailangan mong tulungan. Pero kahit may kahinaan, hindi naman nawawala ang mabuting intensyon ni Beyonce. Ang puso niya sa pagtulong. Isa sa mga nakakabilib mga kakalingap ay ang pagiging mapagbigay ni Beyonce. Ang kinikita niya, sinishare niya. Hindi siya madamot. Kapag may sobra, may bahaging lagi ang mga tao sa paligid niya. At ayon sa magulang niya, hindi lang ito dahil sa pera, kundi dahil lumaki siyang may puso sa pagtulong. Gusto niyang tumulong dahil gusto niya, hindi dahil napipilitan. Ang pagmimiti, sariling YouTube channel. Ito na ang exciting na part. Ayon sa kay Papa Eds, malapit-malapit na raw payagan si Beyonce na magkasariling YouTube channel. Isipin nyo mga kakalingap, sa dami ng sumusuporta sa kanya, sa dami ng nag-aabang sa kanya, sa dami ng fans na gustong makita ang journey niya. Pag nagkaroon siya ng sariling channel, boom! Ulan ng suporta, ulan ng views, ulan ng blessings. At sabi pa nga ni Beyonce, gusto niya, charity content ang focus ng kanyang channel. Ayaw niya ng puro about sa sarili. Mas gusto niya yung may purpose, may excitement at may direksyon. At ang pinakamatutuha, masaya siya. Yun ang importante. Ang bisyon niya, tulungan ang mga nasa bundok, tagilid at nangangailangan. Gusto niya na ang content niya ay hindi lang puro saya, kundi may impact. Gusto niyang tulungan ang mga nasa bundok, ang mga salat sa ayuda, ang mga hirap sa pang-araw-araw. At kapag may isang taong handa ng tumulong kahit bago pa lang siya, aba, malaking bagay yun.
Papa Eds, ang gabay at mentor. Dahil matagal na sa charity si Papa Eds, siya ang magiging gabay ni Beyonce. Ituturo niya ang tamang paraan ng pag-approach sa tao, paano makipag-usap, paano maging maayos sa field, at siyempre, paano maging matatag sa harap ng kamera at tunay na buhay. Veterano na si Papa Eds at gusto niyang maging mahusay din si Beyonce. Isang simula ng mas malawak na paglalakbay. Mga kalingap, kung tutuusin sa dami ng creators na lumalabas ngayon, hindi lahat may pusong willing tumulong. Para si Beyonce, iba. Baguhan siya, oo. Nauutal minsan, oo. Nalalit pa minsan-minsan, oo. Pero ang puso niya, buo. At kapag ang puso ay buo sa pagtulong, diyan nagsisimula ang tunay na serbisyo. Kaya mga kalingap, suportahan natin si Beyonce, si Papa Eds, Kuya Val at buong kalingap. Dahil kung ganito kalinis ang intensyon ng isang taong gustong tumulong, siguradong malayo ang mararating. Sa mga tao, marami siyang nabibigay na good vibes. Kaya naman, mabilis siyang nagustuhan ng mga beneficiaries at ng mga viewers. Ngunit siyempre, hindi perfect. May mga pagkakataon na kinakailangan siyang pagalitan ni Papa Eds, lalo na sa pagiging late. Ang issue sa pagiging late, pagsubok ba o kahinaan? Sabi ni Papa Eds, hindi pwedeng palaging late si Beyonce, lalo na sa charity work na madalas maaga ang alis, maaga ang lakad, at mas magaan kung hindi pa tirik ang araw. Ang punto ni Papa Eds, kung gusto mong maging seryoso dito, maging disiplinado ka. At tama naman siya. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka may gandang puso, kung hindi ka on time, maraming maapektuhan, lalo na ang mga taong kailangan mong tulungan. Pero kahit may kahinaan, hindi naman nawawala ang mabuting intensyon ni Beyonce. Ang puso niya sa pagtulong. Isa sa mga nakakabilib mga kakalingap ay ang pagiging mapagbigay ni Beyonce. Ang kinikita niya, sinishare niya. Hindi siya madamot. Kapag may sobra, may bahaging lagi ang mga tao sa paligid niya. At ayon sa magulang niya, hindi lang ito dahil sa pera, kundi dahil lumaki siyang may puso sa pagtulong. Gusto niyang tumulong dahil gusto niya, hindi dahil napipilitan. Ang pagmimiti, sariling YouTube channel. Ito na ang exciting na part. Ayon sa kay Papa Eds, malapit-malapit na raw payagan si Beyonce na magkasariling YouTube channel. Isipin niyo mga kakalingap, sa dami ng sumusuporta sa kanya, sa dami ng nag-aabang sa kanya, sa dami ng fans na gustong makita ang